Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wag. 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 Familiar ka ba sa halamang ito? Kung ikaw ay yung tipong lumaki sa syudad at hindi mo naranasan kahit mamasyal man lang sa mga bukirin, natitiyak kung hindi mo alam ito. Kaya ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit kailangan mong malaman ito para na din sa sarili mong kaligtasan kung sakaling aksidenteng mapadpad ka sa mga lugar na ganito na hindi mo inaasahan. Ang halamang ito ay tinatawag na stingang nettle, lipa naman sa Tagalog at alingatu naman sa Cebuano. Ito ay nagtataglay ng pambihirang kamandag na matatagpuan mismo sa kanyang mga dahon. Kapag ito ay nadampi sa iyong balat, makakaramdam ka ng hapdi na hindi mo maipaliwanag, parang mahapdi na may halong makati at maya-maya lamang ay magkakaroon ka ng pantal-pantal sa parteng na expose sa dahon ng halaman na ito. Kapag sobrang dami ang sting na iyong natamo, maari kang lagnatin at makaramdam ka ng hirap sa paghinga. Maraming klase ang stingang nettle. Ang pinapakita natin sa video na ito ay ang pinaka-common at madalas mong makikita lalo na sa mga matubig na lugar tulad ng malapit sa ilog at mga sapa. Base sa aking sariling karanasan, ang pinakauna mong tips para makaiwas ka sa kanila ay ang iyong sariling kaalaman upang kilalanin ang characteristics ng halaman na ito. Dahil madali mo silang maiwasan kung kabisado mo ang itsura ng stingang nettle. Nang sa ganon ay hindi mo naiisipin pang suwungin ang lugar kung saan maraming ganitong klaseng halaman. Ika nga nila, ligtas ang may alam. Ngunit sa kabila ng mapanganib niyang mga dahon, alam niyo bang ang mga ugat ng stingang nettle ay pinaniniwalaang gamot sa samot-saring karamdaman? Sa katunayan nga ay binibenta ito ng palihim. Disclaimer lang mga idol, hindi ko pinopromote ang pagbibinta ng ugat nito dahil bawal po ito sa ilalim ng ating batas. Ang tanging layunin ko lang ay bigyan ang bawat isa ng kaunting kaalaman tungkol sa kakaibang halaman na ito. Tunay nga namang mahiwaga ang ating inang kalikasan, dahil sa kabila ng mapanganib niyang mga dahon ay may sekretong medicinal value na nakakubli sa halaman na ito. At ito pa ang isang nakakamangha. Ang bunga nito ay paboritong pagkain ng mga ibon sa kabila ng mapanganib niyang mga dahon. Ganito ang itsura ng bunga niya kapag nahihinog. At ito na ang hudyat na anumang oras ay pwede na siyang pagpistahan ng iilang klase ng ibon. Batay sa sarili kong pag-oobserba, ang sting ng halamang ito ay walang panama sa mga ibon, dahil na rin siguro sa kanilang makakapal na balahibo at kaliskis ng kanilang mga paa. Sinubukan kong magsaliksik tungkol sa halamang ito pero bukod tanging ang nasa video natin ang naiibang variety. Dahil na rin siguro sa endemic ito sa atin, o tanging sa bansang sakop lang ng Asya sila matatagpuan, ang stingang nettle sa western countries ay sadyang naiiba kaysa itinampok natin. Maliliit at pino ang dahon nito at damo lamang kung ituturing dahil sa maliliit ito. Samantalang ang nasa topic natin ay talagang lumalaki na pwede mo nang ituturing na punong kahoy sa sobrang laki nito. Sa ibang mga lugar dito sa Pilipinas, lalo na doon sa Leyte, kapag may puno ng stingang nettle na malapit sa bahay ng mga local farmers ay kanila itong pinapatay hanggang sa ugat. Banta kasi ito lalo na sa mga bata. Kaya hindi na sila umabot pa sa sukdolan ang kanilang laki. Ang mga dahon kasi nito na mahuhulog sa lupa ay lubhang delikado kapag nadampi sa iyong balat, kahit sabihin natin kumupas na ang kanyang kulay pero may sting pa din siya. Ang masasabi ko lang mga idol ay marami pang kailangan pag-aaralan tungkol sa halamang ito.
Ang naibabahagi ko lang sa inyo mga idol ay base lamang sa aking sariling kaalaman at karanasan, lalo na at napakaraming ganitong halaman sa lugar na kinalakihan ng inyong lingkod. Ang pagkakatuklas ng ugat nito bilang gamot ay kamakailan lamang na uso. Kaya ako ay lubos na naniniwala na balang araw ay may mga matutuklasan pang bagong kaalaman tungkol dito. Salamat idol at tinapos mong panuuri ng simple kong video. Aking idadalangin, na sana ay maging ligtas ka sa araw-araw at bigyan ka ng masaganang buhay. Ang pagpindot mo ng subscribe button ay aking malaking utang na loob sa iyo. Mabuhay ka!